Pwede paki-explain po yung ano, yung sa magandang balita Biblia sa Matthew 10 verse 34 kasi hindi ko lalong maunawaan po yun. Matthew 10:34. Basahin natin. Oo. Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa, na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Yan, si Brother Wendell, pasagutin natin ito. Bro Wendell, ano daw ang ibig sabihin nito, Brother Wendell? Una, ang konteksto diyan, sa mga di tumatanggap ng ating Panginoong Hesus, yun ang konteksto diyan. No? Magresulta sa pagkahati-hati. Kaya tignan natin ang ibang sekta. 'Di ba? Meron silang palatandaan na pagkasanta. Santa iya. Santa oh, Sa Yatokot. Santa iyang founder, Santa iyang pangalan. Oh, so hati-hati talaga. Yeah? Oh, pero sa sumusunod ng ating Panginoon Jesucristo sa Juan Kapitulo 20:21, ibibigay ko sa inyo ang kapayapaan. At kailan natin matanggap ang kapayapaan? Anumang kasalanang patawarin ninyo sa pamamagitan ng tunay na pangungumpisan. Yun po, Bro John Ray. Yan, maraming salamat, Brother Wendell. Dagdagan ko na lang kaunti, kapatid, no, na ang titulo ng ating Panginoon Jesucristo is Ama ng Kapayapaan. Okay? Sa Isaiah 9:6, ang kanyang titulo ay sinabi na sa Biblia, no? Ito ang ating mababasa. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So ang ating Panginoong Kristo, prinsipe ng kapayapaan. So how come na hindi siya magdadala ng kapayapaan? Hindi ba? So doon sa Matthew 10:34, malinaw ang sinabi ng Brother Wendell. No? Dahil kapatid, ang pananampalataya nag-uumpisa sa pakikinig yan. Sabi yan sa Roma 10:17, no? Sabi ni San Pablo, Romans 10:17, ito ang ating mababasa. Kaya't ang pananampalataya ay bunga at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So kung ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, papaano yan kung ang kapatid mo ang napakinggan si Eliseo Soriano? Anong mangyayari, kapatid? Iligaw. Di ba? Hmm. Di magbugno mo. Magpatayan talaga kayo. Tama? Oo. Meron nga akong ano eh. Kamag-anak ko pa yun eh. Nagdidebate na kami sa Messenger. MGC siya kasi dating Katoliko. Katoliko. Mm. Nagsabi siya minsan, ano bang purpose pagpunta ni Kristo? Sabi ko, isa sa sagot doon na naalala ko eh, siyempre, ligtas ang mundo. Sabi niya, hindi. Sabi ko, ano ba yun? Sabihin mo, hindi ko rin sasabihin. Anong klase ka sabi ko? Yan ang reason, no? Kasi kapag nasabihan mo ang iyong pagpalagay natin kapatid, o kapag sabihin mo kahit ama mo pa, kahit pinsan mo pa, kahit pinakamatalik mong kaibigan, kapag sinuway mo siya sa mali niyang aral, talagang mag-aano yon, magre-rebelde yon. Bakit? Ano ba ang salita ng Diyos? Basahin natin. Hebrew 4:12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. So every time magngorek ka ng isang tao, kapatid, gamit ang salita ng Diyos, kapag hindi niya nagustuhan kasi tinatamaan siya sinasabi mong salita, talagang re-resback yun. Kaya magkakagulo talaga, bro. Nakuha mo na yung sinasabi ni Panginoong Jesucristo na hindi siya magdadala ng kapayapaan sa iba. Bakit? Hindi nila gustong tanggapin ang katotohanan. Yan ang sinabi ni San Pablo sa 2 Tesalonica 2. Umpisahan natin sa 10 hanggang 12 ito, no? Ito ang sinabi ng apostol na Pablo. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila.
Dahil dito hayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. So may mga tao talaga na hindi na makikinig, bro. May mga tao na hindi na makikinig sa salita ng Diyos. 2 Timothy 4:3-4, no? At 2 Timothy 1:1-4-3. So ang daming talata na talagang may mga tao na hindi na makikinig, no? Sa salita ng Diyos. Ito, basahin natin to, 4:3-4. Sapagkat darating ang panahon hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katahang isip. So, yan ang nangyayari sa atin ngayon. Kahit pa kapatid mo, kahit pa magulang mo, dahil nga gusto nila yung pabor sa kanila na aral. May mga nangangaral na ngayon na okay lang yung masturbation. Gusto nila yung, kaya doon sila makikinig. Pagpangaralan mo yung, pag sinabing Katolik, may impyerno kaya, talagang World War III ang mangyayari. So yun ang ibig sabihin sa Matthew 10:34, bro, na magdadala siya ng kaguluhan sa pamilya. Kasi yung isa, ibang aral ang napakinggan, ikaw nag-iisti ka sa aral ng Katoliko, nang sinaway mo siya sa kanyang maling aral, ayun na, World War III lang ang mangyayari, bro. Totoo yan. Naniwala naman ako. At may Marami kasabihan nga, Bro Jones, may kasabihan nga no na when you tell the truth, you sabi nga when you tell the The truth, truth, you will have a lot hurts. of and you will make an enemy. to correct, tama. Totoo 'yon. Kapag ka kahit sa Katoliko naman, kapwa Katoliko, ako nga yung mga sabi ko nga sa inyo, yung mga kamag-anak ko, yung mga lalo yung mga pamangkin ko, mga hindi kasal sa pare, hindi sa kasal sa ano. Pag sa group chat na ako, sasali na ako, takbuhan na sila eh. Mga pamangkin, alam na, no? Mga pinsan. Kasi alam nila, word of God ang sasabihin ko lagi eh. Takbuhan na sila. Hindi naman sila galit na person talaga, but natatakot silang makipag-ano sa akin, makipag-usap. Dahil lagi ko sinasabi, yung turo na simbahan, turo ng ano. So, yun ang ibig sabihin niya, kapatid. When you tell the truth, you will make a lot of enemy talaga. Totoo yun. But ang sa atin naman, mahirap yung 4:17 na Santiago. Kapag alam mong ang mabuti hindi mo ginagawa, nagkakasala ka, sin of omission. Kaya, madalas, pag nakipag-usap ako sa mga kamag-anak, sinasabi ko yung aral ng Diyos, aral ng simbahan. Kaya pag ako na mag-aano sa kanila, umiiwas na lalo yung mga pamangkin, yung mga bata. Alam na yung mga bata ngayon, no? Makamundo, makaano. So, hindi nila tatanggapin talaga yung salita ng ano, ng Lalo na mga Brother Angel, mga bata na mahilig sa computer na ngayon, nagre-rebelde yung na. mga kabataan lahat, hindi lang yung mga kabataan, kahit yung mga walang alam pa sa ano, no, alam nila, nagsisimba naman sila, yung mga nominal ba, nahihirapan din sila pag sinabi mo yung tungkol sa aral ng simbahan. So yun yung ibig sabihin niya, kapatid, mapakatoliko yan, kamag-anak mo yan, o ibang sekta yan. And that's the meaning of that, na yung truth kasi, that's Jesus. So, pag binigay mo si Jesus, sabi nga ng isang pare, when you preach Christ in a secular world, sabi niya gano'n, no, you will make a lot of enemy. Tama, hindi nila tatanggapin si Jesus. Yun ang sinasabi diyan. Kasi, alam mo, malayo kasi yung utos ni Jesus sa kamunduhan. Lahat ng tao ngayon, puro kamunduhan, materialism, no, pansariling kaanuhan, no, pleasure. So pag binigay mo si Jesus na puro spiritual, maraming mga aayaw talaga sa iyo. Yun ang ibig sabihin niyan, Bro Jones. Oo, sa totoo lang, sa experience ko, pag lagi akong member sa kakilala, kaibigan, member of family, minsan natatawa sa akin, sinasabihin na, ayan naman si pastor. Pero hindi ako pastor, Katoliko ako. Nagtuturo ako na isisira ako ng Yan na mabuti nga para yun. sa inyo. Yun na yun. Para sa inyo, hindi sa akin. Umpisa na yun ang patama. Hindi, matagal-tagal na rin yun. Pero sa akin lang, gusto ko lang makapag-share. Di ba sabi, ipahayag nyo, ipalaganap ang mabuting balita. Sinasabuhay ko lang ba?
Tama yung ginagawa mo, bro. Kasi gampanin talaga natin yan. Make Gusto ko sure yung lang na makatulong. tama yung pinipreach natin. Yan lang ang siguraduhin natin. Okay. Salamat magandang gabi.